nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghihingi lang din po ako ng ano, kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia. Kasi ito lang po yung bread and butter ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako as MC, taxi rider, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Sobrang Ano sakit po. pangalan po ng agency niyo, Mr. Samonte? Royal Caribbean po. Nasaan dito, Royal Caribbean? Matanong ko lang, Anong ko lang, ano ba ang trabaho ninyo, Mr. Samonte, sa barko? Ano? I'm an entertainment activity staff po, bali hosting. Entertainment. Kaya po, but I started as a galley steward po and Okay. nakuha ko po siya kasi 2015 to 2017 I represent Ilan taon na po kayo sa nagbabarko? 6 years po sir. 6 years. Okay. Salamat po. Meron po ba tayong manning agency dito na mga cruise ship na pwedeng i-accommodate itong tao na ito? Parang awa nyo na, biglang grab rider. Baka po pwede po yung mga or dyan sa inyong mga cargo ship. Meron po ba na pwede ho i-accommodate itong tao? I believe this person is qualified. Meron po ba magandang puso ho sa inyo? Kasi hindi siya po pwede sa US dahil kinancel po ang kanyang visa. today, tutuldukan natin yung problema yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag hindi nyo naayos ng problema ito, wala. Mahal ko kayo mga taga-DMW at saka OWA. Pero kung ganito rin lang, hindi na matapos-tapos yung problema ng kinakawawa yung ating mga OFW, tabla-tabla na lang tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At ngayon nga mga kababayan, sakto po ang pag-uusapan natin ay patungkol sa ating mga kababayang OFW na lumapit po dito kay Senator Tulfo upang humingi ng tulong. Dahil naakusahan po sila ng maling akusasyon at ang masaklap nito mga kababayan ay hindi na sila makabalik sa kanilang mga trabaho. Pakinggan natin ang kanilang mga istorya mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Pag-like at pa-share mo din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Palagi yung inaabuso yung OFW natin. Why? Bakit naabuso? Number one, kasi hindi nakapagtrabaho na maayos dahil hindi na-meet yung expectation ng amo, kaya naabuso, nasasaktan. At bakit hindi na-meet yung expectation ng amo? Paano ba naman? Hindi nasusunod yung kontrata. Pinaka-recent lamang, I think this was a couple of weeks ago, tumawag sa akin yung isang OFW dahil nung pumunta siya sa Saudi, pinirma niya sa kontrata niya ay 7 lamang katao ang kanyang aalagaan. Pero pagdating niya doon sa Saudi, 21 katao ang kanyang inaalagaan at may kasama pa doong special child. Grabe naman, 21. Paano niya maaalagaan yun, 21? Abuso na yun. Kali. Kailan ba matapos ng problemang ito? Palagi, meron pa akong reklamo natanggap na kung saan ang pagkaalam niya, bungalo lamang yung bahay na kanyang pagtatrabahuan. And then, 4 o 5 lang ata yung kanyang pagsisilbihan. Pagdating niya doon sa Saudi, hanggang 3rd floor yung bahay. At mag-isa lang siya. Just imagine, 1st hanggang 3rd floor ang kanyang pinagtatrabahuan at 1 dosena ata yung kanyang pinagsisilbihan. Sino ba namang OFW ang kakayanin yung ganong klaseng sitwasyon? Now, it goes back to monitoring. I think dito nagkukulang, hindi ko alam kung sino may problema rito, DMW or OWA. Today, tutuldukan natin yung problema yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag hindi nyo naayos ng problema ito, wala. Mahal ko kayo mga taga-DMW at saka OWA. Pero kung ganito rin lang, hindi na matapos-tapos yung problema ng
kinakawawa yung ating mga OFW, tabla-tabla na lang tayo. But anyway, Admin Patricia Yvonne Kauna, salamat at mabilis ka umaksyon. Pero yung pag-aksyon mo after the fact, nangyari ng pang-abuso, dapat meron tayong tinatawag na prevention. Ma-prevent yung pang-abuso. And paano ma-prevent yung pang-abuso? Dapat continuous monitoring. Tinatawagan yung mga OFW, pinupuntahan yung mga OFW doon sa kanilang lugar na pinagtrabahoan on a regular basis. You call them. Wala eh. Kasi pagdating nila doon, nisi hi, nisi huy, wala eh. Dapat yun, pagdating sa deployment, after a few days, someone from the DMW or OWA has to call them. And kumusta ka na? Okay ka lang ba? If possible, puntahan sila, titingnan talaga yung workplace. But we're not doing that yet, tama? We should be doing that, really. Nakakasama ng loob na tinatawag natin sila mga makabagong bayani, and yet, ganun ba turin natin sa mga makabagong bayani, pinapabayaan natin sila na maabuso, masaktan. Okay? And susunod, and then number 2 is proper contract verification. Ito yung sinasabi ko. Special employees background, security assessment of the place of deployment, and strict compliance by foreign employer of contract terms and conditions. Kung tayo nga, kung tayo, yung mga OFW natin, dumadaan sa butas ng karayom bago ma-deploy. Merong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, medical clearance. Ang daming clearance na kailangan i-comply ng ating OFW. And yet, pagdating niya doon sa bansa na pagtrabahuan niya yung amo, wala man lang clearance. Hindi natin alam kung rape ba yan o dati ba yung criminal o kung ano ba yung record niya. That's why we also have to verify the employer. We need to know who the employer is and who are they. It's very important to me. Yan ba ay dumaan sa pumasabay sa psychiatric exam? Kasi di ba, especially sa Middle East, alam na natin lahat, grabe yung mga ginagawang pang-abuso, parang hindi na makatao, parang ginagawa ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Yun dapat ang chine-check natin, background check sa mga employer. Bukod dun sa pag-check sa contract, background check sa mga employer. At yung employed ba yan, dati ng nilayasan ng OFW natin. Pag nilayasan na ng OFW natin, huwag na natin bigyan pa. Kasi there are several cases na yung OFW na umalis na sa isang amo and then after a month or so, magpapadala ulit itong agency ng another OFW, the same amo. Dapat yun blacklisted na. Okay? And then number 3, ensure that the DMW will forge bilateral agreements with host countries that will only provide favorable terms to our OFWs. Number 4, proper utilization of DMW and OWA budget to ensure sufficient funds during emergencies and repatriation. Number 5, put an end to the trafficking of migrant workers, strengthening efforts to secure backdoor channels. Number 6, regular medical checkups for OFWs abroad. This is very important to me. Dapat yung ating mga OFW magkakaroon ng annual check-up. Tulad ng ginagawa sa ibang bansa. I think, is it Hong Kong or Singapore? They're doing that now. That yung mga OFWs natin sa Middle East, wala. Magpapacheck up na lang pag may sakit na. In some cases, unfortunately, malala na yung sakit. Kaya kailangan pa uwi na. Dapat, what I want to happen, DMW and OWA, merong annual executive check-up yung ating mga OFW sa Middle East. Kasi ang hirap ng trabaho nila, unlike sa Hong Kong and Singapore and other countries, hindi ko naman sinasabi magaan. Okay sila. Ang pinakamabigat na trabaho talaga ng OFWs natin ay sa Middle East, especially Kuwait. Okay? So dapat meron silang annual medical check-up. And then revisit and review the number 7, revisit and review the implementation of the DMW law and the Magna Carta of Seafarers. And the last but not the least, continue efforts to apprehend and penalize illegal recruiters both here and abroad. Nandito yung mga seafarers, and ito'y patungkol sa DFA, Yusek De Vega. Ito nakakalungkot eh. Pagdaong ng barko sa isang lugar, I forgot what country was that, naharang sila,
kinatok yung kanilang mga pinto, pinagbintangan silang, meron silang child materials sa kanilang cellphone at sinasabi nila wala naman talaga. And then outright, kinulong sila at dineport. So, ang gusto ko lang mangyari sana dito, DFA, Yusek De Vega, ay may pakita man lang sana ng immigration, US immigration, yung ebidensya. Kasi walang ebidensya na pakita. Gusto ko may kwento, isa sa mga seafarers na dito na napadeport. Gusto ko lang po i-raise up sa agency namin, which is the offensive kay Captain Ladera. Lahat kayo ang ikinaso sa inyo attempting to jump ship. Tama po, tama po. Lahat. Not all. Tama po, attempting to jump ship. Bali po, ang nakalagay lang po kasi doon, attempting to jump ship or undocumented po, which is Okay. yung isang page po, walang binigay sa amin at nakahingi po ng kopya yung isang... Okay, sandali lang, sir. So ikaw, Mr. Samonte, attempting to jump ship o undocumented? Good morning po, Mr. Chair, Senator Tulfo, Senator De La Rosa, Senator Erwin Tulfo, and sa lahat po ng mga higher, fast forward lang po. Medyo different po yun sa akin kasi, Mr. Chair. So, last year pa po ako, I went home for compassionate leave. Namatay po kasi mother ko. Pero ano Iba po, sir eh. Bali sa akin, sir. Ano po kinasa inyo, sir? Content daw, sir, ng high risk of child daw, sir. Okay, so Which is, I handed over my phone po para i-check po. I volunteer na kasi iba po sa akin, sir, airport, pabalik na po ako to continue my remaining contracts po. Okay. Sa airport So po may nangyari. nakita sa cellphone mo? Wala po, sir. Bali, So, ang inano po, so in short, dineport ka? opo, sir. Bali, yung 3-year-old son ko, sir, question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po. Oh, okay. So meron kang picture, Video po, sir. video sa cellphone mo Ng anak ko po. ng anak mo, Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinalikan yung Ano, anak nyo. naklikis po namin din yung ano po siya, yung wala po siyang short yung isa, bali tatlo po kasi yun eh. I never shared it. But, sir, that's not, ano po, kung titingnan, I mean, I have the, ano naman to send So, naman so po sa inyo. nakakatakot ito, DFA. Opo. and- But, yun nga po, sir, So, ibig sabihin, pag Binig- meron kang anak na kinakarga 3-year-old mo na lang, lalaki po, na kinakarga ko lang po, kakauwi ko Hinahag po mo. nun. Opo, that was Valentine's Day po. delikado. Opo. Meron po din sa iba, sir, picture lang po ng sanggol niya Oh. na nakahubad po. Na, kasi sanggol nga po, Mr. Chair. Right. Yun po. Paano kung sanggol na pinapalitan mo ng diaper? Nakahubad Yun nga po pa eh. yung diaper? Yun po yung sir Delikado ka na. Opo, yun po yung dinidefense ko, sir, na ano po magiging grabe materials to. This is my son. And that's why I volunteer po. I volunteer my access na Gmail and social media because in good faith, wala po talaga ako. But, kinuha po nila yung cellphone ko for a month. Tapos after na na-cleared, pinadala po sa akin, dinelete na po nila yung video. Tapos, yun po sir, 1 year na po ako nandito. Anyway, Mr. Chair, I think ang problema dito, no, hindi kayo ang yung police na nanghuli sa iyo ang Yes. dahil yung nasa isip niya eh. Tayo normal sa atin yan. Yes At po, saka Mr. Chair. Tsaka sa Amerika, normal yan na mag-kiss ka sa mahal mong anak. Opo, sir. Di ba? Totoo po. Tapos ngayon, ang nasa isip niya, And they told me, sir, na Pero marahil sila. sa Pilipinas, it's normal. But here in United States, this is, ano daw po, sa law. But like I said, sir, I've been here for 6 years. Babalik-balik na po ako sa United States. Alam po namin na ang grabe is very serious criminal, di ba? Hindi po kami nandito sa harapan nyo kung kami po ay may possession. That's a simple logic lang naman po, di ba? Kung kami po ay talaga ay nakuhanan ng cellphone graphic material, sir, kulong po kami. Wala po kami dito. And sir, in fact, magbubuhat po ako ng sariling bangko. I was nominee and I was employee of the year 2019. Lahat po ng record ko. Maganda po ang record ko, sir. Kaya yung po yung inaano ko, sir, sa company na nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghihingi lang din po ako ng ano, na kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia, ito lang po yung bread and butter ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako as MC, taxi rider, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Sobrang Ano sakit po. pangalan po ng agency niyo, Mr. Samonte? Royal Caribbean po. Nasaan dito, Royal Caribbean? Oy, bakit tayo niyang bigyan, ma'am?
Alam niyo naman, inosente itong kababayan natin si Mr. Samonte, and I believe him. So Mr. bakit ayaw niyong bigyan siya ng, kontrata kahit nasa ibang bansa na wala sa Chair, US? ang nag-a-assign po kasi kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually Royal Caribbean. And almost all of the ships, even kung nasa Asia po siya, saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa US or other parts of the world. And then, ang isa pa rin po is that yung ships po is under US. Okay, lahat sila under US. So, jurisdiction and rules ng US din po ang sinusunod. Even if you wanted to put them, I'll give you an example po. There are those who would say, bakit hindi na lang kami sa Australia? However, pag nasa embassy na sila and then chinek po yung kanilang cancellation of C1B, nagkakaroon din po ng effect. So yun din po ang aming problem. Even if we wanted to put them in other vessels, nahihirapan din po kami. Mr. Chair. Right, Senator Erwin. Oo. Matanong ko lang, Ano ho ba ang trabaho ninyo, Mr. Samonte, sa barko? Maraming salamat po sa tanong po, Mr. Erwin Tulfo, sir. Ano po yun? I'm an entertainment activity staff po, bali hosting. Entertainment. Kaya po, but I started as a galley steward po and Okay. nakuha ko po siya kasi 2015 to 2017, I represent Ilan taon na po kayo sa nagbabarko? 6 years po, sir. 6 6 years. Okay. Salamat po. Meron po ba tayong manning agency dito na mga cruise ship na pwedeng i-accommodate itong tao na ito? Parang awa nyo na, biglang grab rider. Baka po pwede po yung mga or dyan sa inyong mga cargo ship. Meron po ba na pwede ho i-accommodate itong tao? I believe this person is qualified. Meron po ba magandang puso ho sa inyo? Kasi hindi siya po pwede sa US dahil kinancel po ang kanyang visa. Mr. Chair, I tried to, since 1 year na po ako dito, I tried to apply different manning agency. And natanggap po ako kahit sabi ko po, bumalik po ako as a dishwasher. It doesn't care. Gagawin ko po. May trabaho lang po ako. Pero since nakita po nila yung US visa ko, na-reject po nila ako, sir. So, parang, kahit saan po ako manning agency, let's be honest here po, it's not a business and politics po. Pero naniniwala po ako sa lahat ng mga director ng agency. Kaya po kami dumirekta kay Senator Rapi Tulfo kasi wala na po talaga eh. Puro rejection po. Imagine, 1 year po ako from Cebu po ako. Nakikitira lang ako dito, sir. Nilalaban ko, sir. Alam po yan nila. May record ako sa MWO. January pa po ako. Alright, Wala po. maraming salamat. Mr. Chair, if you would allow me, Yusek Ulalia or Department of Migrant Works, can we do something about this? Parang awa nyo na. Can you accommodate this individual at sabihan yung mga manning agency? Ayaw, Mr. Chair, parang kinasusuklaman nilang tao na ito. Akala mo may sakit. Lahat sila, walang nag-volunteer lang. I was hoping they would say, sige po, Mr. Chair, kami na lang po, patatanggapin na wala. Baka po pwede through your office, DMW, na direktahan ito mga ito para matanggapin ng tao ito dahil may trabaho siya. Trabaho niya ay pagiging seaman at hindi delivery o rider. Maaari po ba, Yusek? Yeah, makasingit lamang. Kasi yung sinabi kanina ni Director Avelino, lahat ng mga cruise ship ay halos lahat dumadaan sa US territory. O kahit na Australia, halimbawa mag-apply, titingnan yung visa, malalaman din nila na cancel yon, etc. How about kung cargo ship Philippines to Singapore o Yun. Philippines to Hong Kong? O hindi naman dadaan sa US yon. Hindi naman kailangan ng visa yon. So why not? Wala ba kayo maipasok na trabaho sa kanila? Cargo ship? Oh, okay. Si admin, kaunan. Mr. Chair, Senator Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa. As you know po, sir, meron po namang reintegration program ang DMW at OWA. Ngayon po, may maganda pong update at natutuwa kami. Nandito si Secretary Aguda kasi meron po kaming inaayos na reintegration program. Employment po ito doon sa industriya na ICT para po sa ating mga former OFWs. Ibigay ko po, Mr. Chair, with your permission po to Secretary Aguda po.